Alam mo ba kung ano ang pinakanakakainis? Noong bata ako, akala ko ang mga top 1 sa klase ay may mas mataas na IQ. Pero habang tumatanda ako, may napansin akong isang bagay. Maraming matatalinong estudyante ang hindi nagiging top 1 at maraming average students ang paulit-ulit na nagiging honor student. Kaya napaisip ako, kung hindi talino ang dahilan, ano ang meron sa kanila na wala ang karamihan? At ang sagot ay hindi tungkol sa IQ. Ang sagot ay tungkol sa isang bagay na halos walang nagtuturo sa school. Ang sikreto ng maraming top students ay hindi sila mas matalino. Mas madali lang para sa kanila ang magsimula. Oo, ang pinakaimportanteng skill sa pag-aaral ay hindi intelligence. Ito ay kung gaano kadali mong masimulan ang isang task. At dito nagsisimula ang pagkakaiba ng ordinaryong estudyante at top student. Halimbawa, umuwi ang isang ordinaryong estudyante. Sasabihin niya, magpapahinga muna ako, tapos cellphone, tapos YouTube, tapos Facebook, tapos biglang 12:00 na ng gabi. Samantalang ang top student, hindi siya naghihintay na magkaroon ng motivation. Uupo siya, bubuksan ng notebook, at magsisimula agad, kahit wala pa siyang gana. At dito nagkakamali ang karamihan. Akala natin, kailangan muna ng motivation bago kumilos. Pero ayon sa psychology, kadalasan, ang motivasyon ay sumusunod pagkatapos mong magsimula, hindi bago magsimula. At dito nagsisimulang manalo ang mga top students. At dito ko naalala ang isa kong kaklase nung high school. Hindi siya ang pinakamatalino sa section. Hindi rin siya ang pinakamasipag. Pero halos bawat grading period, siya ang nasa top. Nung una, akala ko mas disciplined lang siya kaysa sa amin. Pero habang iniisip ko ngayon, hindi pala. May isang bagay siyang ginagawa na hindi namin ginagawa. Hindi siya naghihintay na magkaroon muna ng gana o motivasyon bago kumilos. Sa halip, ginagawa niyang napakadaling magsimula. Kahit maliit lang na hakbang, basta makapagsimula siya agad. At dito ko na-realize ang isang bagay na mas nakakagulat. Baka mali ang pagkakaintindi natin sa procrastination. Kasi kapag hindi tayo makapagsimula, ang una nating iniisip ay, tamad ako. Pero paano kung hindi talaga katamaran ng problema? Paano kung masyado lang mahirap simulan ng gawain? Isipin mo, kung sasabihin kong magbasa ka ng isang page ngayon, kaya mo. Pero kung sasabihin kong mag-aral ka ng 4 na oras, bigla itong nagiging mabigat. Hindi dahil tamad ka, kundi dahil masyadong mataas ang friction. Ang ibig sabihin ng term na friction ay iyong hirap o resistance na nararamdaman mo bago ka pa magsimula. At habang mas mataas ang friction, mas lalong iniisip ng utak natin na huwag magsimula. At dito ko na-realize ang huling bagay. Baka mali rin ang pagkakaintindi natin sa discipline. Kasi kapag nakakakita tayo ng top students, ang iniisip natin ay ang lakas ng disiplina nila. Pero paano kung hindi naman talaga sila mas disciplined kaysa sa atin? Paano kung mas magaling lang silang magdisenyo ng kanilang environment? Halimbawa, kapag nakahanda na ang notebook, kapag nakapatay na ang cellphone, kapag malinaw na ang susunod na gagawin, hindi mo na kailangang umasa sa motivasyon. Hindi mo na rin kailangang pilitin ang sarili mo dahil ginawa mo ng mas madali ang tamang desisyon. At baka ito ang totoong sikreto ng mga top students. Hindi sila umaasa sa lakas ng loob. Ginagawa nilang mas madali ang pagsisimula kaysa sa pag-escape. Kaya kung nahihirapan kang mag-aral, baka hindi ka kulang sa talino. Baka hindi ka rin tamad. At baka hindi ka rin kulang sa disiplina. Posibleng ang problema ay hindi ikaw, kundi ang paraan na ginagamit mo sa pag-aaral. Dahil sa huli, ang mga top students ay hindi laging mas matalino. Hindi rin sila laging mas motivated. At hindi rin sila laging mas disciplined. Minsan, mas mahusay lang silang gumawa ng sistema.
Sistema na nagpapadali sa pagsisimula. At kapag napadali mo ang pagsisimula, mas madali ring sumunod ang motivation. Mas madaling mabawasan ang procrastination. At mas madali ring maging consistent. Kaya sa susunod na sabihin mong, wala akong motivation, subukan mong itanong ang ibang tanong. Huwag ang tanong na, paano ako magkakaroon ng gana? Kundi ang tanong dapat, paano ko gagawing napakadaling magsimula? Dahil baka iyon ang totoong sikreto ng mga top students.